eto talaga. Ano bang ang dami talagang naluloka sa totoo lang. Ang daming nabubwisit sa totoo lang. Eto kasi yung Kim Pao private moment sa Amampulo nag-leak. Actually, nililigaw na nga nila eh. Kaya nga eh. Imbierna yung mga panig. So, kasi nga i-post yung picture. Wag na i-post wag na i-post yung picture kasi nakita ko rin yan eh. Oo, kasi iba kasi talaga alam na ng buong Kim Paulandia. Kasi kumalat na yung picture. Tapos ako nga napadala na ko eh. Tapos pinakiusapan lang nila ako. Sino ba to? Pinakiusapan ako ni mamaya babanggitin ko, nakalimutan ko na kasi. Pinakiusapan ako na wag, ikaw ba nakatanggap? Oo. O di ba pinakiusapan tayo na wag isulat, wag ilabas. Kasi baka daw kasi malagay sa peligro ang trabaho nung nag-shot. Yes. Natiga, bakit kasi binanggit pa natin? Ano? Kalat na rin naman sa social media. Doon daw. Baka daw kasi matanggalan ng trabaho. Kasi nga, di ba, private, talagang exclusive private resort yun. Tapos ginawang parang promo din. Pag nakita mo kasi yung ibang picture, parang promo nung venue. Kasi nandun yung pangalan at whatever. Yun. Wala pa naman nilalabas si na Paolo at saka si Kim. So, tapos meron nga nagsabi na nalulungkot sila at nalulungkot at the same time, natutuwa din naman. Pero nalulungkot kasi nga dapat yung private moment na yun lang ang para sa Kim Pao, kay Kim at saka kay Paolo. Dapat ibinigay na lang sa kanila. Ayun nga, mix ang emotions ng marami. Kasi nga, nawawala, hanap sila ng hanap. Nasa ng Kim Pao, nasa ng Kim Pao. May naglabas ng picture. Biglang parang na-realize na, sandali, ibigay na muna natin yung private moments sa kanila. Parang sobrang invasion ng privacy ang ginagawa na. Ako naman, hindi, ikaw muna, anong reaction mo na lumabas? Dapat bang lumabas o hindi na dapat ilabas? Kasi ganito yun, yung mga naghahanap kasi ng mga gano'n, nasaan ba ang Kim Pao? Siguro yun yung mga hindi natin masabing kasama dun sa fandom. Okay. Di ba kasi yung fandom, alam mo yung protect. Meron na talaga, protektahan talaga nila yung, kasi naman ang gusto nila, di ba, kung sakali mang lumabas o mag-out of town or mag-bonding or mag-abroad itong dalawa, di ba, ang Kim Pao, okay na sa kanila na hindi lang makita kung ano ang kanilang ganap. May picture or may video. Basta ma-enjoy nila kasi di ba super trabaho ito mula nung lead lang hanggang dun sa My Love Will Make You Disappear. Super work, wala talaga silang private moment. Kahit na yung pagtakbo nila, di ba, yung fun run nila, yung pagja-jogging, yung pag-workout, wala na yun eh. Nakabalandra na yun sa social media na pagpiestahan na ng mga kung sino-sino. Hindi lang ng mga Kim Paulandia. Yung sa akin yung naging reaction ko, na nung lumabas yun, sabi ko, kala ko hindi pwede. Oo, kala ko sa atin-atin lang. Kaya nga di ba nirespeto natin yun. Bilang manunulat dapat nga, scoop natin yun, di ba? Pero dahil sa pagmamahal natin sa Kim Pao, at nangako tayo, na binigyan tayo ng pagtitiwala na hindi natin dapat sirain, hindi natin ilabas yung mga ganun. Tapos lumabas pala sa Reddit, no? Reddit ba yun? Usually, may mga ganun kasi. Yun. Pero kita mo hanggang ngayon, wala akong nakikita sa X na nag-repost nun. Di ba wala sa talaga? FB lang. Marami. Sa FB lang. Pero sa X, wala talaga. Hinahanap ko nga eh. Ang mga napopost nga doon, yung Pure Gold ni Paolo, tapos yung Chowking yung halo-halo nila, di ba? Ikaw, ano bang naging reaction? Hindi ako maintindihan ko kung yung picture with consent sana. Like, sabi ko naman sa'yo, kahit saan pumunta ang Kim Pao, hindi makakawala, hindi makakalampas ang araw or kung ano mang pangyayari na hindi sila makukuha ng picture. Di ba? Lalabas at lalabas, magkakaroon ng picture. Pero kung ang picture sana, yung with consent, like, halimbawa, nakapag-selfie ako sa kanila na nasa ganung lugar ako, okay lang siguro kasi pinayagan ako ng dalawa. Bawal ba talaga? Ibig sabihin yung makipag-selfie ka doon sa mga staff, yung kasama mo sila magpa-photo op ka, bawal ba sa mga ganun? Hindi ko. Dapat na inaalaw ko siguro nung ano. Kasi wala tayong nakikita kahit yung mga celebrity na nagpunta, tingin diba? ko, oo. Diba wala talaga na kahit anong nagpapasaya. Yan yung very expensive na lugar, diba? Tapos nagpapa-photo op. Wala, diba? Pero may mga folks na kahit di sa nagpunta doon. Gusto nila. Ito kasi obvious naman na panakaw yung picture. Yung nasa likod yung yung mga gano'n. So, actually, sobrang paglabag ng privacy ng Kim Pao. Pero ako kaya nang
ganun talaga ang buhay. Sobrang kasikatan, sobrang sikat yung dalawa. You cannot avoid. Yes. Kahit ano pang gawing tago, hindi mo may tatago eh. Kahit na ano pang pagsabi mo or pag-iwas mo, talagang may mga mag-a-attempt na makunan kayo ng picture. Ganun din. Oo. Ako validated naman talaga yung pagka-imbyer na yung nararamdaman yung disappointment ng mga Kim Pao. Kasi syempre nga naman, itinago na gusto nilang protektahan talaga yung Kim at saka si Paolo eh. Pero ganun talaga, move on na lang. Oo, move on na lang. Lumabas wala na naman. Correct. At saka total wala namang reaction. Sa bagay hindi naman talaga magre-react si Kim at saka saka so si far, Paolo. nakita ko naman, wala namang masyado. Wala. Negative na effect. Basta hindi galing sa kanila. Positive yung effect at ang dami naman talagang natuwa at kinilig. Ganun nun. Actually, reaction din naman yun ng mga Kim Pao fans. So, tuwa sila na nalaman nila na magkasama yung dalawa. Kasi mas masaklap siguro kung nalaman nilang hindi magkasama. At meron nga nag-message sa akin. Hindi, dapat hindi ko nasabihin. May nag-message sa akin direct. Kasi nga, direct na parang sinasabi niya na palagi dun si Paolo, kilala si Paolo doon or palagi si Paolo. Sabi ko, pala naman ako natatanda na nagpunta si Paolo doon. Kasi hindi naman siya mahilig Oo, mag-post. Wala siyang mga si Kim, di ba one time yata nagpunta na rin si Kim dito. Yun, nag-post si Kim. So, sabi ko talaga, yayamanin pala talaga itong si Paolo. Alam niyo si Paolo, doon ko na-realize na kung si Paolo man talaga ang nag-treat nito kay Kim, doon ako naniniwala na si Paolo hindi siya mahilig sa bigyan ng kung anik-anik ang sarili niya, comfort. Mas gusto niyang magbigay, magpasabog, mag-pamper doon sa mga taong mahal niya. Family, kaibigan, kasama sa trabaho, lalong-lalo na kay Kim para i-treat niya kung si Paolo nagbigay nito or kung ang management ng ABS-CBN or ang Star Cinema nagbigay nito or ABS-CBN kasi may ganun, di ba? Parang ililibre namin kayo dahil sa effort nyo, dahil kumita ang pelikula. So parang nanalo ng gift certificate, di ba? Ng free chuchu. Kung ito man ay binigay ni Paolo, talaga namang bongga talaga si Kim, di ba? Deserve naman ni Kim na bigyan ng ganito. Ano ka pa? Mas marami pang pwedeng ibigay kay Kim. Correct. Di ba magbigay ka nga naman ng bisikleta na worth 1 million o 500,000. Talaga namang ganda-ganda ni Kim. Pero kung ito, ibinigay naman to, o inilibre to parang pang goodwill. Parang ganon. Parang goodwill reward. Reward sa kanilang dalawa. Reward sa kanilang dalawa. Deserve naman talaga nila. Pero feeling ko lang, baka Paolo yan. Kay Paolo talaga. Kasi kung galing sa Star City, or kung ano, parang malabo. Kaya lang nasira talaga yung parang ilusyon ni Paolo, yung plano ni Paolo na talagang private lang to sa kanila. Again, wala bastos siya ng malaki. Wala magagawa Ganun talaga sila kasikat na every step, every kilos, every ganap nila, hinahanap, sinusubaybayan sila. Pero ang yun nga, ako nakita ko ngayon kay Paolo, si Paolo nagko-collect ng good memories, hindi siya nagko-collect ng material. Oo nga. Sa lahat yata ng drama. Sa lahat yata na naging, ewan ko, hindi ko na masyadong ma-recall. Pero sa pagkakatanda ko sa lahat yata ng naging, hindi natin masabi boyfriend mo na bukas na yon. Doon sa mga na-link kay naging jowa ni Kim, naging collab team niya, parang tatangi lang yata yung si Paolo ang nagbigay ng Amanggulo. Okay. Diba usually mga mga Phuket, mga ganyan. Parang yung mga travel nun nila nun, parang 50-50 yata ang drama. Totoo. Tingin ko, kasi si Kim di naman siya hindi siya yung ang tawag doon, paasa. Hindi siya yung umaasa. Yung parang ikaw na yung take care of everything. Sabi yun yung dati. Nag-share naman yun. Yung kay Gerald. Parang, tinutumbasan niya naman yun. Depende sa may binigay. Kasi sabi mo yung kay ex, 50-50 sila. Oo, maraming mga ang daming pera ni Kim. Sa bagay. Saka maraming babae na gano'n, na very independent. Mas gusto na lang gano'n, para walang... Kung ako rin naman ng babae, ganyan na estado ko at ganyan karami din. Kapag na ililibre mo lang ako. May mga tao kasi na talagang... No string attached, parang ganyan. Nag-giving Hindi pwede. Para walang sumbatan, mga ganyan. Totoo yun. Para kung binigyan mo ako ng ganito, bibigyan din kita, tatapatan kita kasi hindi naman sumbatan, kaya lang parang automatic kasi sa tao yung ganun. Like ako, halimbawa, kahit minsan nangyayman ng mga kaibigan natin nangyayman, pero may time talaga na gusto mong ako naman ang bahala dito, yung ganun.
Ako naman minsan pag may mga yaman ako ng mga nagbibigay ay, kilala naman kita, syempre. Minsan hindi ko talaga natatanggihan eh. Tsaka nananahimik ka lang talaga. Oo, kasi binigay sa iyo bakit mo tatanggihan? Tapos makikipag-agawan ka nga sa bill. Sa bill. Parang napapahiya pa yung gusto magbayad sa iyo, di ba? Parang nabubuisit pa sila. So wag na lang. Hintayin ko lang, ikaw naman ang magbayad. Hindi na, pero nagpapasalamat talaga kami sa mga kaibigan naming yayaman. Hindi ako talaga, sinisikreto ko na yung ano. Ay, hindi lang yayamanin. Nito, hindi yayamanin kumbaga yung mga yung mga mababait talaga na naaaliw lang sa amin. Ikaw na sinasabi mo. Hindi, sa akin kasi ganun sila, yung parang nauuna talaga lagi. So may mga times na sinasabi kong parang ako na talaga. Halimbawa lang, no, pinag-shopping ka rin, siya pa magbabayad nung pinag-shopping? Gusto niya ano mong gagawa ko? Ako nasasagot ng lapang, kahit pa paano. Nagagalit ka, di ba? Pero pwede mo naman insist. Alam mo ganito, meron kasi akong kaibigan na ito kasi ganyan. Na Diyos me, kinuha mo yung bill. Tapos sabi niya ganun, bayad na. Paano binayaran? Ano na nag-CR ako? Yung mga ganun, wala ka magagawa. Yung mga ganun talaga. Kaya ang gagawin, makikipag-away ka na lang. Yung makikipagsabunutan ka muna. Tsaka sanay ka namang manahimik na lang, di ba? Oo. Yung bayaran na yun, titingin ka na sa mala. Ay, hindi ako ganon. Bisa nagsisilap ko okay, bisa may tatawag kahit wali. Doon. Pag kinuha na yung bill, tapos paglalapit, narakit pa siya. Pero pag mga boylet na kasama mo, paano? Hindi pwedeng style mong tatawag, no? Automatic, ikaw magbabayad. Pero sa time, di ba, lumuha ka ng balde-balde dahil sa mga kasama natin. Oo dito. Nga, mga shutay. Uhaw! Pag ganun si Ray, pag siya yung talaga magbabayad, nagpipay pero ang daming talak. Super talakito. Mga ganyan. Kasi ikaw din ang promotor, super ano ka rin naman kasi. Diyos me. Nag-i-unite nagsishare yung iba. Hindi ako nabahala. Kala niya kasi 3,000 lang o 2,000 yung babayaran. Hindi, ano naman ako. Nung dumating yung bill, ay! Mamahaling shoes na ito. Pero carry lang, napasaya naman natin. Yes! Diba? Anyways, moving on. Eto na. May mamasay pa tayo kay Kim at saka kay Hindi ako, okay na yun. Parang nakakakilig din para sa fans. Ay, parang 50-50 nga reaction eh. Parang hindi ganito, narisibuhan kung ano man ang inaasahan. Kaya nga. Kaya bukas natin. The best talaga. O sa mga susunod na the best talaga. Ang mga galaw ni Kim Chiu at Paolo Abilino, kilala bilang Kim Pao, ay patuloy na kinikiligan, sinubaybayan ng kanilang mga tagahanga. Matapos ang kanilang di umano'y bakasyon sa Amantolo, muling umigti ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon. Sa isang kamakailang event ng Kim Pao para sa isang fast food chain, nakita ang mga sweet na galak ni Kim at Paolo tulad ng magkahawak kamay at magkasamang kumanta na nagbigay daan sa mga haka-haka ng kanilang mga tagahanga. Sa kabila ng mga ganitong eksena, ipinahayag ni Kim Chiu na si Paolo Abilino ay may espesyal na puwang sa kanyang puso. Sa isang okasyon sa Sinulog Festival sa Cebu, tinanong siya ng isang tagahanga tungkol kay Paolo at tumuro siya sa kanyang dibdib na nagpahiwatid ng espesyal na nararamdaman para sa aktor. Ang mga tagahanga ng Kim Pao na kilala bilang Kim Paolandia ay patuloy na sumusubaybay at nagmamasid sa bawat kilos ng kanilang idolo. Bagamat may mga haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, ipinahayag ng mga tagahanga na igalang nila ang anumang desisyon ni Kim at Paolo, lalo na kung nais nilang panatilihing pribado ang kanilang samahan. Sa ngayon, ang Kim Pao ay patuloy na nagbibigay ng kilig at inspiration sa kanilang mga tagahanga at inaabangan ang kanilang mga susunod na proyekto at mga kaganapan.